Hello, good day po sa ating lahat. Welcome po sa aking channel, Pantero 101. Bago po tayo magsimula mga kapanalig and idol, ay manalangin po muna tayo. O Diyos na makapangyarihan, na may gawa ng langit at lupa, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Ikaw ang dakilang Diyos na higit sa sapat sa aming pangangailangan. Patawad po sa lahat ng aming kasalanan. Nawa ay gabayan niyo po kami at samahan niyo kami sa pagninilay namin sa iyong banal na salita sa araw na ito. Dalangin ko, O Diyos, pagpalain mo nawa at ingatan, ilayo sa anumang uri ng kapahamakan at pagalingin mo nawa sa anumang uri ng karamdaman ang lahat ng tao na makakasumpong sa channel ko na ito bilang daluya ng iyong mga banal na salita. Ito po ang aking samu at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, good day ulit sa aking mga subscribers, sa mga bago pa lang na nakakasumpong sa aking channel na ito, mga idol and kapanalig. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. At bago po tayo magnilay, bago natin pagnilayan ang banal na salita, sa mga nanonood ngayon, hinihiling ko, subscribe na. Amen? Okay. Narito po ang banal na salita ng Diyos. Jeremias 29:11. Amen? Ang sabi, "For I know the plans I have for you, declares the Lord." Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen? Ulitin ko sa English Jeremiah chapter 29 verse 11. At ang sabi, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Amen? At sa Tagalog, Jeremias chapter 29 verse 11. "Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas." Amen? Ulitin ko sa Tagalog. Jeremias chapter 29 verse 11. Okay. "Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas." Amen? Purihin po ang salita ng Diyos. Palakpakan po natin. Okay. So, maganda po ang maliwanag po ang ating nabasa na
pagninilayan natin sa araw na ito, mga idol and kapanalig. Okay, at okay. So, nawa sa mga baguhan, makinig, 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 at makinig. Pagkatapos mong makinig, manalig at manampalataya. Sapagkat ang pag-uusapan po natin sa araw na ito ay salita ng Diyos. Inuulit ko lang po ang salita ng Diyos. Ang pag-uusapan natin ay uulitin ko lang sa nakasulat ayon sa dikta at pagsugo sa akin ng Diyos Amang nasa langit. Papunta sa akin, dadaloy sa channel na ito. At mapalad ka kapatid, nandyan ka ngayon, nakatunghay sa ating pagtatanghal. Okay. Dali. Madilim ha. Ayan. So, ang sabi dito, plano. Nagpaplano. Biruin mo, palad natin, mapalad tayo. Ang Diyos na lumikha sa atin ay may plano pala sa atin, Biruin mo. Ang plano niya sa atin, ano ba ang plano? Plano. Inisip mo. Ang plano ay inisip mo. Plinano mo. Nagtika-tika ka. Nagmuni-muni ka. Binisualize mo. Plinano mo. Inisip mo. Plano is true isip, sa isip. Kung magpaplano ka, sa isip, iniisip mo kung ano yung gagawin mo. Kung ano yung plano mo. Isip, Kaya ang sabi nito, sapagkat nalalaman ko ang aking pag-iisip. Alam daw ng Diyos kung ano yung kanyang pag-iisip. Na aking iniisip sa inyo. Sabi niya sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip. Sa English, for I know the plans that I have for you. Alam daw niya. Nalalaman ko ang aking pag-iisip na aking iniisip para sa inyo. Sabi niya, di ba? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Di ba? Sa Tagalog, sapagkat nalalaman ko ang pag-iisip na aking inisip sa inyo. Sabi ng Panginoon, meaning alam niya kung ano yung plano niya, kung ano yung iniisip niya. So, ano yon? Ano kayong iniisip ng Diyos para sa atin? Biruin mo, mapalad tayo, at sa kabila ng paglikha sa atin, tapos sumalangsang tayo, nagkasala tayo, sumalangsang tayo, kinontra natin ang kalooban ng Diyos. Pagkatapos ito, nagpaplano pa rin. May plano pa rin para sa atin. At ano yung plano na niya na yun, mga idol ang kapanalig, Ito po ang sabi niya, plano ko para sa kapayapaan at pag-unlad. Kapayapaan at pag-unlad. Ang plano daw sa atin, kapayapaan at pag-unlad.
ano, hindi at hindi tungkol sa kasamaan at hindi para saktan tayo, ha? Amen? So, nalalaman ko ang aking pag-iisip na aking inisip sa inyo. Ayan, di ba? Tapos inulit niya sa English, "For I know the plans I have for you." I know the plans I have for you. Tagalog, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking inisip sa inyo. Amen? Ang sabi ng Panginoon yan, ha? At ano yung inisip niya? Or ano yung plano niya? Ang plano niya para sa atin ay kapayapaan at pag-unlad, prosperity, ano? Kapayapaan at pag-unlad, kapayapaan at prosperity. Ha? Ang plano niya sa atin ay kapayapaan at pag-unlad. At hindi sa kasamaan at para saktan tayo. Amen? Yun ang iniisip niya. Yun ang plano niya. Kasi may nakakita siguro sa kanya, nag-iisip, siguro pinagbabalakan na naman tayo ng kasamaan nito. Pero hindi nila alam. Kaya ang sabi na niya dito, dineclare na niya, "For I know the plans I have for you." "For I know the plans I have for you, declares the Lord." Plans to prosper and not to harm you. Ayan. Sa Tagalog naman, sabi niya, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking inisip sa inyo. Diba? Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan. Amen. Kasi nga, siguro, kaya niya nasabi yan, sa kanyang pagpunta, sa kanyang pagdalaw dito sa lupa, inisip ng mga tao, nandito na naman ang Diyos, nandito na naman siya, inisip ng tao, naku, gagawa na naman tayo ang kasamaan nito. Ano kaya iniisip nito? Yung ibang kontra sa kanya, yung ibang hindi sang-ayon na sa Diyos na lumikha sa kanila, sa tao, yung iba sumalangsang na. Ang sabi, nandito na naman ito. Ano kaya iniisip nito? Siguro, iniisip niyan, saktan tayo or gawan tayo ng kasamaan. Amen? Amen? Siyempre, nabasa ng Diyos yun, di ba? Ang Diyos kasi kaya niyang basahin ang mga utak ng tao, di ba? Nung nararamdaman noong paglapag ng Diyos sa lupa, nakita ng tao, nararamdaman nila, nandito na naman siya, Ano kaya iniisip niyan? Siguro nandito na naman yan para saktan tayo, Nandito naman siguro yan para gawan tayo ng kasamaan. Ganun Kung baga nag-overthinking tayo, Sumusubra yung pag-iisip natin. Minsan sa kaiisip natin napupunta sa hindi magandang pag-iisip, sa hindi magandang paghuhusga, Nag-overthink tayo sa isang tao. Ganyan din dito sa tao, di ba? Nag-overthink tayo. Wala namang mag-overthink di ba? Yung mag-iisip ng masama laban sa kanyang kapwa. Di ba? Kundi ang mag-iisip ng ganon na masama ay kundi yung kontra sa kanya, di ba? Yung kontra sa Diyos, siyempre pag-iisipan siya na nandito na naman yan para gawan tayo ng kasamaan or saktan tayo. Sabi ng masama. Nabasa naman agad ng Diyos. Ang sabi naman ng Diyos, "For I know the plans." Sabi niya.
For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. O, diba? Galing kasi nabasa niya agad eh. Pagbaba niya dito sa lupa, may nakasalubong siyang tao. Nabasa niya yung iniisip ng tao, ba't nandito ito? Siguro nandito ito para gawan tayo ng kasamaan o kaya ay saktan tayo. Basa niya agad eh. Now, ulitin ko sa Tagalog ang sabi dito sa Tagalog Jeremiah chapter 29 verse 11 sapagkat nalalaman ko ang pag-iisip na aking iniisip, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking inisip sa inyo. Ayan, di ba? Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan. Ayan. Kasi, yung mga against sa kanya, yung against, ganyan kasi ang utak ng tao eh. So, nag-overthink, lalo na pag may kasamaan sa kanyang puso, Pag ito kapag nakikita niyo yung isang taong mabuti ang ginagawa, wala namang ginagawa kundi kabutihan. Ang iniisip naman nitong masama, sabi niya, nandito na naman ito. Bakit kaya nandito to? Siguro gawan na naman tayo nito ng kasamaan o kaya isaktan tayo. Sabi nila, pero hindi nila. Omnipresent ang Diyos. Kita niya, basa niya. Di ba? Basa niya agad yung utak mo. Nababasa niya yung utak ng tao, yung iniisip mo. Nabasa niya na gano'n ang iniisip mo sa kanya. Na isa siyang masama. Na ang iniisip niya, kaya nandito ay nagpaplano na naman ng masama. Or nagpaplano naman na saktan ang tao. So, nag-o-overthink ang tao. Ay yung ang karamihang nag-o-overthink lang naman sa tao ay yung kapag ang taong ito ay masama ang kanyang intensyon, kapag ang isang tao ay masama ang intensyon niya sa kanyang kapwa, nakakapag-isip ng masama laban sa mabuti. Amen? Amen? Lalo na kapag sikat na yung tao, siya hindi pa. Mag-overthink yan. Hindi pwede ito. Sasabihin nung nakikipagkompetensya sa kabutihan sa Diyos. Siyempre ang Diyos, ang iniisip niya, puro kabutihan. Yung nasasagasaan niya, mga masasama. Di ba? Ang taong ang iniisip ay kabutihan, kontra agad yung masama diyan. Yan, di ba? Kung may mabuti, mayroong masama, kontra agad yung nasa masamang panig. Parang kanan at kaliwa, di ba? Yung kanan, puro mabuti. Yung kaliwa, puro masama. Meaning, kung mabuti ka, mayroong masama. May oposisyon. Di ba? Parang sa politika na naman, napunta na naman tayo sa politika. Ang galing, na-connect agad, Kasi nga, nabasa kasi ng Diyos, ang utak ng tao. Ang sabi niya, siguro habang naglalakad siya, nagkasalubong sila. Nakita niya yung nagkasalubong sila. Ang Diyos, at ang tao. Nagkasalubong sila. Or sabihin natin, yung mabuting tao at yung masamang tao. Di ba? Yung kanan, nagkasalubong yung kanan at saka yung kaliwa. Ulitin natin. Nagkasalubong ngayon itong si kanan at saka itong si kaliwa.
Si kanan represent the Lord. Ano? Si kaliwa represent the masama. Represent the opposition. Yung laging kumukontra sa mabuti. Di ba? Okay. Ang sabi ni kanan, sabi ni kaliwa, nagkasalubong sila ni kanan, ano? Nandito na naman ito. Siguro, ano naman kasamaan kaya nito or ano naman kaya ang iniisip nito. Siguro ang iniisip nito para pataubin ako. Ano ba? Para pahiyain ako. Para gawan ako ng masama. Or saktan ako. Yun yung iniisip. Nag-o-overthink. Ano? Nag-o-overthink itong kaliwang grupo. Ano? Itong kanan naman, siyempre, ang nasa isip nito, kabutihan. Hindi naman ganun ang inisip niya. Ano? Kaya siya nandito. Kaya nandito ang Diyos. Ano? Ang sabi niya, For I know my plans. Alam niya kung ano yung iniisip niya or alam niya kung ano ang plano niya. Ang plano niya ay para sa ating kapayapaan at kaunlaran. Hindi para saktan tayo at gawan ng kasamaan. Amen? So, nag-o-overthink kasi ang tao. Lalo na kapag ang taong ito ay namumunga. Di ba? Kapag ang isang tao ay hitik na sa bunga. Ano? Namumunga na ba? Yung hitik na ang bunga niya. Parang isang puno. Ha? Alam mo yung mangga na hitik sa bunga? Pag hitik na sa bunga, yung isang puno, hitik sa bunga, meron ngayon nakatingal ang ganon, nakatingin sa bunga. Inggit na inggit sa bunga. Ha? Siyempre, nang dahil sa hitik na sa bunga, yung taong inggitero, yung taong masama, nainggit, ang daming bunga ng mangga. So, ang ginawa niya, namitas ngayon ang namitas, pinagpipitas niya ngayon. Nang dahil sa galit niya. Ano, ganun yun. Kapag ang isang tao ay hitik na ang bunga, pilit itong pinipitas. Maraming mainggan yung mamitas. Kasi hitik na hitik sa bunga, ang dami ng bunga. Ano? So, ang bawat taong dumaan doon, makikita nila, mapapansin agad yung maunlad na tao. Yung puno na maunlad, yung puno na maraming bunga, no? Yung hitik sa bunga. Mapapansin yan. Bawat taong dumaan, titingin yan, uy, daming bunga. Amen? Ganun yun. Inisip agad ng tao. Swerte naman yung may-ari ng panito, mangga na to. Samantalang yung mangga ko, nabibilang sa daliri ang bunga niya. Ito, hindi mo na mabilang, hitik sa bunga. So, nandun ngayon yung inggit ng tao. Amen? Amen? Ganyan kapag ang tao ay mabuti. Kapag ang taong mabuti, na puro na ang iniisip sa kanyang kapwa ay kapayapaan at pag-unlad, kahalintulad niya isang puno ng mangga na hitik sa bunga. Sa bawat pagdaan, sa bawat makakapansin sa kanya, kasi hitik yung punong mangga na yan ay hitik sa bunga, maiinggit. Mapapansin agad kasi ang daming bunga. Samantalong yung bunga ng kanyang mangga, i-compare niya ngayon, grabe namang mamunga ang mangga na to. Yung mangga ko, 10 lang yata wala pa yata 100 ang bunga. Ito, grabe hitik. Ang dami. Mapapansin mo kasi kung ang isang tao na mabuti. So, nagre-resulta ito ng kabutihan. So, maraming maniniwala. Marami siyang maiinganyo. Marami siyang mai-encourage para gumawa rin ng mabuti. Amen? So, ito ngayon si masama.
So ngayon si masama, maiinggit kasi walang pumapansin sa kanya. Parang yung bunga ng mangga na napakaraming bunga. Ha? Ang daming tumitingin. Center of attraction. Uy, ganda ng mangga, daming bunga, hitik. Tapos katabi pa yung mangga niya, di ba? Hindi mapansin kasi yung bunga na sa loob hindi kita. Siguro mga 50 daw, 100 ang bunga na sa loob. Kapag ka ang isang mangga hitik sa bunga, parang yung bunga, parang yung bunga ay dahon, parang yung pala akala mo dahon, yung pala bunga. Kumbaga ganun kahitik. Yung dahon niya akala mo tingin mo, 'di ba yung dahon, 'di ba dapat dahon nakikita mo ano? Yung pinakadahon na niya ay bunga, hitik na hitik. So mapapansin talaga ng taong inggitero yun, ganun. 'Di ba? Inggit siya kasi yung sa kanya hindi kita. Siguro 100 lang siguro ang bunga. Kumbaga hindi nag-materialize yung kanyang plano. Samantalang itong kapitbahay niya, grabe, hitik na hitik yung bunga ng mangga niya. Pansin na pansin ng tao, dinudumog ng tao. Ang daming gustong pumitas. Ang daming gustong pumitas kasi nakakainggan yung kumuha ng bunga niya, mamitas ng bunga, di ba? Nakakainggan nyo. Excited ang feeling mo, ay, ang daming bunga. Siguro ang sarap nito, ganon. Amen? So, ganyan po ang isip ng tao. Yung isip ng kaliwang tao, yung makakaliwa, yung kasamahan ang nasa utak, laban sa kabutihan, Kung baga parang labanan ng mabuti itong Jeremiah, itong sinasabi ng Diyos dito, parang ang nandito ay ang dalawang tao ang nandito dalawang personalidad, isang mabuting tao at saka isang masamang tao. Kasi ang sabi dito ng Diyos, Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord." Di ba? Plans, alam ko ang plano ko para sa inyo. Yan ang sabi ng Diyos, di ba? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Di ba? Planong bigyan tayo ng kaginhawaan at hindi para saktan tayo. So, siguro inisip nung tao na yon, nandito na naman ito. Malamang sasaktan tayo niyan. Ganun yun, nag-overthink yung mga taong insecure. Di ba? Ganyan kapag ka-insecure na ang tao, nag-overthink. Nandito na naman ito. Sabi niya. Kaya ang sabi ng Diyos, "For I know the plans I have for you." Sabi niya, di ba? Declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Di ba? So, ang pinapatungkulan nito, sa salita ng Diyos na ito, dalawang personalidad, isang mabuti at isang masama. Amen? Sa Tagalog, ang sabi niya, "Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo." Sabi niya, okay, ulitin ko Sa Tagalog "Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking inisip sa inyo." Sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan. Yun, sinabi na naman niya yun. Ang iniisip daw niya para sa atin ay kapayapaan. Kapayapaan at hindi kasamaan. So, yan. Yung mga taong insecure sa kapwa niya, ganun ang iniisip, nanalo na naman siyang mayor, nanalo na naman siya. Naku, yari na naman tayo nito, ganun, nag-overthink, naiinggit, nai-insecure kasi natalo. Iisipin nun, nanalo siya mayor, Naku, delikado tayo, gagawan tayo ng kasamaan yan, siya ang mayor. Kung nag-overthink yung loser, yung talunan, nag-overthink ngayon, baka gawan siya ng kasamaan kasi nanalo siya. Amen?
Siguro nai-insecure, siguro gano'n siya. Ano, ang tao kapag ka nai-insecure sa kapwa niya, ah, may kinikimkim siyang hatred, hatred, sa kanyang puso. May kinikimkim siyang kasamaan, hatred, sama ng loob. Kaya insecure, kaya nag-o-overthink, naiisip niya gano'n na baka, "Uy, nandito ang taong ito, nanalo siya, naku delikado baka gawan ako ng kasamaan nito." Kasi baka katunggali niya, tumakbong mayor din, ano, tapos nanalong mayor, ano, naku yari na, nanalo siya, baka gawan ako ng kasamaan nito. Ang sabi nung loser, yung talunan, yung makitid ang utak, yung insecure. Ganyan po. Dalawang tao ang pinapatungkulan nito, isang mabuting tao at saka isang masamang tao. Yung mabuting tao, yung gumagawa ng kabutihan, ang iniisip niya ay, ang plano niya ay kapayapaan at kaunlaran. Parang dito, mga politiko natin, yung iniisip ng isa, kaunlaran at kapayapaan ng bansang Pilipinas. Pero itong isa naman pala na ito, ang iniisip niya, ay magnakaw. 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 Magsinungaling. Magsinungaling. Mangurakot. Mangurakot. Ganun yun. Kasi nga, insecure. Insecure. Kapag ka-insecure ka kasi may kinikimkim kang sama ng loob sa puso mo. Ang gusto niya ay maghiganti. Ha? Ha? Gaya nga, gusto na nilang pahabain ang termino ng pagiging ang termino ng isang presidente, babaguhin na nila yung batas, yung constitution para humaba yung termino nila. Kasi iniisip nila na kasi yung malakas yung katunggali kasi nila, So, nai-insecure sila na kapag wala na sila sa posisyon, ay resbakan sila. Iniisip niya na resbakan siya kapag wala na siya sa posisyon. Kasi nga, wala na siyang ginawa kundi mangurakot, manira, manira ng manira, mangurakot ng mangurakot, magsinungaling ng magsinungaling. Inisip ng taong ito, kapag nag-overthink na siya, kailangan humaba ang termino natin. Tamba, kailangan humaba ang termino natin. Kasi kapag tayo nawala sa poder natin ngayon, at nanalo ito, at nanalong presidente ito, yari tayo, baka balikan tayo nito, gano'n, nag-iisip na sila, nag-overthink na sila na gano'n, kaya plinano nila na pakialaman ang constitution. Gusto na nilang pahabain ang kanilang termino. Yun po ang pinaplano nila ngayon. So, ganyan po ang sinasaad nitong Jeremiah 29:11. Ang sabi, For I know the plans I have for you. Declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Ang iniisip naman kasi ng kabilang panig, kung paano paunlarin ang Pilipinas. Ang kabilang panig kung paano niya paunlarin.
nung tumakbong presidente ito, ang inisip niya, paano umunlad, paano makaahon ang Pilipinas, kabutihan ang iniisip niya. Pero ito namang isa dito, noong nagkaroon ng pagkakataon, na makaahon ng konti, iba pala ang nasa utak nito. Meron palang kinikimkim sa puso niya, may hatred siya. May hatred, mayroong siyang kinikimkim na puot, galit, hinanakit, hatred, hatred yon, puot, galit, hinanakit. Lalong-lalo na insecurity, insecure, kasi sikat na sikat yung hanggang ngayon, di ba? Sikat na sikat si Duterte, di ba? Amen. At saka ito naman si Dayunyor, nai-insecure sila. Kaya nagplano na pahabain ang termino. Inisip nila, inisip nila, delikado tayo, tamba. Mag-isip ka nga kung paano humaba ang termino natin. Nako, kapag ka ito nanalo sa 2028 na presidente ito, yari na tayo. Kasi alam mo naman ang pinaggagawa natin, di ba? Ang dami na nating hinakot na pera, di ba? Baka balikan tayo ng mga ito. So, kailangan humaba ang termino natin. Kailangan hindi ito manalo. So, gumagawa sila ng paraan ngayon. Nai-insecure si Dayunyor. Kaya, gusto na niyang i-impeach. So, plano pa nila, i-impeach si Inday Sara. Amen? Ganun yun. Yun yung pinapatungkulan ng salita ng Diyos na ito, maliwanag pa sa sikat ng araw, isang mabuti at isang masama, isang mabuting tao at isang masamang tao. Kasi ang sabi dito, yung taong kinakasihan ng Diyos, yung taong mabuti na sinasamahan ng Diyos. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Sabi niya, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Sa Tagalog, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking inisip. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. So, ang plano niya ay bigyan tayo ng kapayapaan at umunlad, hindi kasamaan, at hindi para saktan tayo. Yun ang plano ng Diyos. Yun ang plano, yun ang gustong mangyari ng representative ng Diyos na ito, yung nandito sa lupa ngayon. Kung i-convert natin ito ngayon, yung plano ng Diyos sa atin, idadaan niya ngayon sa kanyang representative. Plano ng Diyos na bigyan kayo ng kapayapaan at umunlad. So, yung plano ng Diyos na para magkaroon tayo ng kapayapaan at umunlad ay ibinigay niya, ibinato niya sa kanyang representative dito sa lupa. Anak, ito ang gawin mo dyan, ito ang gawin mo. Ang plano ko, kasi yung plano ko na kapayapaan at pag-unlad ng mga tao dyan, sabi niya, siyempre, yung ikukan na niya, i-delegate na niya yung kanyang authority sa tao dito sa lupa. Yung plano ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, yung kanyang iniisip, i-delegate na niya sa kanyang representative dito sa lupa, doon sa katiwala niya. Duterte, Inday Sara, ito ang plano ko dyan sa lupa,
O, ganito. Gusto ko, magkaroon ng kapayapaan dyan at maunlad. Ha? Amen? Ang ano yun, di ba? Kasi nga, maliwanag sa sinamasabi ng Diyos, "For I know the plans I have for you, declares the Lord." Ha? Ang sabi niya, plans to prosper you and not to harm you. And plans to give you hope and a future. Yun ang plano ng Diyos sa atin. Ha? Na idiniligate niya sa kanyang representative dito sa lupa. Yeah? Kaya, ngayon, ito naman ngayon, bumaliktad naman itong ngayon. May hatred pala dito sa puso niya. Hindi pala siya totoong di ba? Nagkunwa-kunwarian pala na mabuti. Ano? Nagkunwa-kunwarian siya na mabuti siya. Yung pala meron siyang hatred, sa puso niya. Meron parang hinanakit sa puso niya, may hatred. Insecure siya. May puot, galit, at hinanakit, nandito pala sa puso nila, Kaya, na-overthink nila ngayon. Na-overthink nila na ang sabi, kailangan humaba ang natin, termino natin. Tamba, insan, pinsan, gumawa ka ng paraan. Sabi, nag-utos na si Dayonyo. Gumawa ka na ng paraan na humaba ang termino natin. Ito, tsak yun, iniisip ng mga ito kapag natalo na tayo, pagka wala na tayo sa posisyon, pag wala na sa poder, gagawan tayo ng kasamaan nito. At sasaktan tayo ng mga ito. Yun yung nag-o-overtake na. Diba? Nag-o-overtake na ang taong ito. Na hindi naman ganun ang plano. Ang sabi ng Diyos doon sa kanyang representative, ang plano ko dyan, kapayapaan at kaunlaran, Sabi niya, kapayapaan at kaunlaran. O, ikaw, diniligit na niya ngayon yung kanyang authority. Bilang Diyos, yung kapangyarihan niya, yung diniligit na niya, ibinigay niya yung authority doon sa kanyang katiwala dito sa lupa. Kasi hindi naman di ba? Hindi naman Diyos ang gagawa na siya, Diyos bababa sa langit. Hindi, tapos na 'yon. Ginampanan na 'yon, ginawa na 'yon ni Hesukristo, di ba? Sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak dito sa lupa, pinadaan sa womb, sa sinapupunan ni Birhen Maria, binuntis niya, isinilang. Baka tapos na siya sa portion na 'yon. Isinugo na niya ang anak. Ang Diyos nagkatawang tao dito sa lupa, tapos nakipag-ugnayan sa mga tao. Dinaan pa rin niya sa proseso. Si Jesus, bugtong na anak ng Diyos, inutusan niya dito sa lupa, tapos pinadaan niya sa sinapupunan ni Birhen Maria, din nabuntis ngayon si Birhen Maria, isinilang niya si Jesus. So yun, face to face, nagipag face to face na sa atin, noong time na yun sa bagong tipan, ang anak ng Diyos. Di ba? Ang anak ng Diyos. Kay pagtalastasan. Talagang nakipaglaban sa pinaglaban tayong mga tao para sagipin, para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Okay, ito namang binabanggit niya dito, si Jeremiah 29:11, Ang sabi naman niya dito, "For I know the plans I have for you." Kapayapaan. Ang plano niya is kapayapaan at para umunlad. Siyempre, hindi naman siya bababa para, ako ang Diyos, ito, payapa ka na, ito, payapa ka na, ito ng pera mo, payapa ka na, hindi ganoon, di ba? Dadaan pa rin sa proseso, amen? Ibibigay niya, i-delegate niya yung kanyang authority, iuutos niya, doon sa kanyang hinirang,
dito sa lupa na kanyang representative, ididiligit niya yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang plano. O ganitong gawin nyo dyan sa lupa, ha? Kailangan yung mga tao dyan, ha? Gawin yung mapayapa at maunlad ang mga tao dyan. Ha? Huwag kayong gagawa dyan ng kasamaan at huwag nyo silang sasaktan. Yun ang utos. Yun ang plano. Yeah. So, ito namang taong hindi nakokontento sa buhay nila, no? Yung mga insecure. Iniisip nila, baka ganun, gawan sila ng kasamaan kasi insecure. Nai-insecure ang taong ito, kaya gumagawa ng kontra doon sa ginagawang kabutihan ng isang tao. Kinukontra niya. Kasi nga, kapag sila ay mawala na sa poder, mawala na sa kapangyarihan, baka sila ay balikan. So yun ang nasa utak nila. Nag-overthink, minamanipula na nila ang mga tao. Ngayon, nag-overthink na sila. Amen. Kaya gusto nilang manipulahin ang constitution. Pinaplanuhan nilang mas mahaba ang termino ng Pangulo, 10 years, something, di ba? Tapos, ipasa-pasa, di ba? After 10 years, ipapasa sa isa. After 10 years, ipapasa niya. Iikot na lang sa kanila yung kapangyarihan. Iikot na lang sa kanila yung poder. Ganun yung kanilang plano. At ito pa, gusto nilang i-impeach yung malakas nilang katunggali. Para manatili sila. Kasi malaking hadlang sa kanila si Inday Sara, Kaya itong mga taong ito, nag-iisip sila para pabagsakin. Kasi malaking bara sa karir nila sa politika si Inday Sara, malaking bara para sa kanila. Kaya gusto nilang patauhin. Gusto nilang paalisin. Kailangan mawala sa landas nila. Kailangan mawala sa dinadaanan nila. Kaya nag-overthink ang mga taong ito. Nagpaplano sila ng masama. Kasi ang tingin nila, nako, sikat na ang taong ito. Nako, baka balikan tayo nito, gawan tayo ng kasamaan nito pag ito naging presidente na. Baka saktan tayo nito kapag ito ay naging presidente na. So yung kasakalukuyang nakaupo ngayon, nag-overthink, nai-insecure, baka balikan siya baka balikan sila. Kasi sobrang kasamaan ang pinagagawa nito. Ang dami na nalang kinurakot. Di ba? Ang dami na nalang kinurakot. Then nag-overthink sila na baka balikan sila ito ni Inday Sara kapag ito ang nanalong presidente sa 2028. So kayo mga kapatid at kapanalig, kailangan tayong guwardiyahan natin. Anong tawag doon? Bakuran natin ang ating sarili, ang ating kaisipan, ang ating mga desisyon. Mag-decide po kayo ng tama. Iluklok nyo yung taong tama. Gumawa kayo ng tama at mabuti. Labanan ang mga masasama. Huwag kayong nagpapabayad. Kasi ang mga taong ito, ang dami ng pera, namumudmud ng pera. Hindi naman sa kanila. Puro ayuda. Amen? O ganyan po. Yan po ang sinasaad ng Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. At sabi naman sa Tagalog, sapagkat nalalaman ko ang aking pag-iisip na aking inisip sa inyo. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at tungkol sa kasamaan. Tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Yan ang plano ng Diyos sa atin. Yan ang plano niya. Ang plano na yan ay
Ikinana niya, ang tawag doon. Dinelegate na niya yan. Yung authority niya, i-delegate niya sa kanyang katiwala. Ganito ang gawin nyo dyan sa lupa. Ano? Gawin nyo kapag ka ikaw nalanong presidente, ganito ang gawin mo, kapayapaan at kaunlaran. Kapayapaan at kaunlaran. At hope. Pala, may pag-asa. Kapayapaan, kaunlaran, at pag-asa. Pag-asa. Yan. Hope. Kapayapaan, kaunlaran, at pag-asa. Plano ng Diyos sa atin ay kapayapaan, kaunlaran, at pag-asa. Hindi para tayo ay gawan ng kasamaan at saktan. Yan ang kapangyarihang ibinigay niya. Ayan ang plano na ibinigay niya sa kanyang representative sa lupa. Dito sa lupa. Hindi literally na siya ang mamamahala sa atin. No, mali yun. Idadaan niya sa proseso, mga kapanalig, ang kapatid, proseso. Siyempre may representative siya dito sa lupa I-delegate niya yung plano niyang yun. Ang plano niya ay kapayapaan, kaunlaran, at pag-asa para sa ating kanyang mga nilikha, para sa ating mga tao dito sa lupa. Yun ang plano niya. Ang plano niya ay para sa atin ay kapayapaan, kaunlaran, at pag-asa. Yan ang kanyang i-delegate. Yan ang kanyang sinabi sa kanyang katiwala dito sa lupa. Yan ang plano ng Diyos. Hindi para gawan tayo ng kasamaan. Hindi para saktan niya tayo. Bagkus, ang plinano sa atin, ang inisip sa atin ng Diyos ay bigyan tayo ng kapayapaan. Bigyan tayo ng kaunlaran at magkaroon tayo ng pag-asa. Amen? Ulitin ko Ang sabi dito sa Jeremiah 29 verse 11. Ang sabi For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sa Tagalog, ang sabi ng Diyos, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking inisip. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking inisip sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen? So mabuti ang hangarin ng Diyos sa atin. Ganyan yung binigay niya sa kanyang representative dito sa lupa. Ang Diyos kasi meron siyang representative. Hindi literal na bababa siya sa langit tapos gagawa siya diyan. Gagawa siya, bigyan ka ng ayuda, bigyan ka ng hindi po ganoon sa proseso. Idadaan niya sa proseso. Yung plano niyang kapayapaan, kaunlaran, at pag-asa ay ibibigay niya, i-delegate niya, ipapasa niya sa kanyang representative dito sa lupa. Kung sino man yon, malalaman mo naman kung sino yung binigyan niya ng delegation na gano'n Kapag kayong tao na yon ay gumagawa ng mabuti, yun yung kanyang pinagkatiwalaan. Madali lang naman malaman kung kanino ba niya ipinasa. Kanino ba ipinasa ng Diyos yung kapangyarihan? Kanino ba niya i-delegate? Kanino ba niya ibinigay yung kanyang plano, yung kanyang katiwala dyan sa lupa? Ito ang plano ko Ang plano ko dyan sa lupa, dyan sa mga tao, kayo dyan, ang plano ko ay kapayapaan, kaunlaran, at pag-asa. Hindi para gawan kayo ng kasamaan or saktan kayo. Yung utos na yon, yung plano na yon ng Diyos, kanino kaya niya i-delegate? Sino kaya sa mga katiwala niya dito sa lupa? Sige nga kung alam niyo, kayong mga mananampalataya, kayong mga nanonood sa akin ngayon, kapanalig and idol, sa panglagay nyo, kaninong tao niya i-delegate?
Kanino niya ibinigay yung pag-asa na yon? Kanino niya ibinigay yung kaunlaran na yon, kapayapaan at pag-asa? Kanino niya i-delegate yung kanyang plano sa atin? Okay, ganito yan. Sirit. Malalaman nyo kung sino ang sumalo, kung sino ang pinagbigyan niya ng kautusan na ganon, kung sino ang pinagbigyan niya, kung kanino niya i-delegate yung kanyang plano, kung sino dito sa lupa. Malalaman nyo yon kung kanino niya ipinasa, kung kanino niya i-delegate yung kanyang plano, yung kanyang gusto niyang gawin dito sa lupa. Malalaman nyo kung sino yung katiwala niyang yun dito sa lupa. Ano ang kriteria? Number 1, gumagawa ng mabuti. Kapag yung tao na yun gumagawa ng kabutihan para sa tao, yun yung pinagbigyan niya ng authority para gawin yung plano ng Diyos. Para gawin yung plano ng Diyos na kapayapaan, pag-unlad at pag-asa. Kapag ang taong ito ay gumagawa ng mabuti, yun, doon na niya ipinasa yung kanyang plano sa ating mga tao. Amen? Kung alangan naman na ibibigay niya yun alaman niya, i-delegate niya yun. Yung plano niya sa gumagawa ng masama, yung kurakot ng pera, yung yung palaging nananalo sa loto, di ba? Alam ka naman ibigay niya yung authority na ganun. Na gumawa ka, bigyan mo ito sila ng kaunlaran. Alam ka naman ibigay niya sa taong gumagawa ng masama. Yung kurakot ng kurakot. Di ba? Yung nakaw ng pera ng bayan, di ba? Linggo-linggo nananalo sa loto. Di ba? Linggo-linggo nananalo sa loto. Kaya ang dami na ng pera, di ba? Ano pa? Alam nga naman ibigay niya doon sa tao na yun. Di ba? Alam nga naman ibigay niya sa adik. Di ba? Yung plano na yon, hindi niya ibibigay sa tao na yan. Hindi niya ibibigay yan sa tao na masama na yan. Yung plano ng Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos is kabutihan. So, kanino niya ibibigay? Dito sa taong mabuti. Malalaman yan. Kung itong taong ito ay gumagawa ng mabuti, ibig sabihin sa kanya ipinaso ng Diyos yung kanyang plano sa atin. Yung plano ng Diyos para sa atin na kapayapaan, kaunlaran at pag-asa. Amen? Naintindihan niyo na. Yan po ang isinaasad nito, no? Napunta na naman sa politics, yun po ang pinapatungkulan nito. Yun po ang wisdom na itinuro sa akin. Biruin mo, sa salita ng Diyos ni Jeremiah Jeremias 29 chapter Jeremiah 29 chapter 29 verse 11. Ulitin ko uulitin ko po ito. Itong sinabi ng Diyos na ito, hindi ko po sinabi ito, inulit ko lang. Ang sabi ng Diyos, Jeremias 29 chapter 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Amen? Sa Tagalog, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking inisip sa inyo. Sabi ng Panginoon. Amen? Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. So, amen? Okay. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ang sabi ng Diyos, ang plano niya sa atin ay kapayapaan, kaunlaran at pag-asa. At hindi siya gagawa, ang plano sa atin ay kapayapaan, kaunlaran at pag-asa. At hindi para gawan tayo ng kasamaan or saktan tayo. Maliwanag. So, yung plano niyang yan ay i-delegate niya, ibinigay niya na yan sa kanyang katiwala dito sa lupa. Kung sino yon.
malalaman nyo naman yon. Kasi kapag ka gumagawa ng mabuti yon, yun na yun. Siya na yun. Siya na yun pinagbigyan. Siya na yun binagbigyan ng plano. Yung plano na hawak-hawak ng Diyos. Anak, ito ang plano. Katiwala. Ambassador. Oh, ito yung plano ko. Oh, tinignan niya yung plano. Blueprint. Ganyan yung plano. Oh. Yung plano na yon. Ibinigay na niya sa katiwala niya. Hawak-hawak na yon, ha? Ito, yung plano. Nakalagay. Ang plano, ito, ha? Gumawa ka dyan sa tao. Gumawa ka na dyan ng gawin mo dyan ay kapayapaan. Gawin mong mapayapa ang mga tao dyan. Gawin mong maunlad ang mga tao dyan. At gawin mong bigyan mo sila ng pag-asa. Yun ang plano. Maliwanag, For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Tapos sabi pa niya dito, sapagkat nalalaman ko ang aking pag-iisip, na aking inisip sa inyo, sabi ng Diyos, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa. Amen? So, yun ang plano. Ang plano ng Diyos sa atin ay bigyan tayo ng kapayapaan, bigyan tayo ng kaunlaran, at bigyan tayo ng pag-asa. At hindi niya tayo gagawan ng at hindi siya gagawa sa atin ng kasamaan at saktan tayo. Wala sa isip niya na bigyan tayo ng kasamaan at saktan tayo. Wala sa plano yon. Ang plano niya ay kapayapaan, kaunlaran, at pag-asa. Yun ang plano sa atin. Amen? So, maliwanag po sa sikat ng araw. At ang plano na yan ay ibinigay na niya dito sa lupa. Idiniligate niya. Ibinigay niya na yung plano. Anak, katiwala, ambassador, dyan sa lupa. Kunin mo na to. So, hawak-hawak na ngayon yun. Dito, hawak na yung ngayon yun. Sino kaya nyo? Kanino kaya ipinasa? Kanino kaya? Bigyan ko kayo ng clue. Kanino niya kaya ipinasa yung plano na yon dito sa lupa? Ganito ang clue. Kapag ka ang taong ito ay gumagawa ng mabuti, siya na yun. Amen? Alangan naman na yung plano na yun ay ibigay niya doon sa nag-aadik. Hindi, di ba? Alangan niya naman na yung plano na yun na ibigay niya doon sa magnanakaw, doon sa palaging nananalo ng loto linggo-linggo. Hindi, di ba? So yung plano na yun, hindi niya doon ibibigay. Ibibigay niya yun sa taong mabuti na alam niyang pagkakatiwalaan niya. Amen? Kapag kayong tao na yun ay gumagawa ng mabuti, siya na yun. Amen? Okay, so nawa ay naintindihan niyo po ang aking payak na eksplanasyon, aking payak na kaalaman, aking payak na pagtatanghal, ang aking payak na wisdom sa ating pinagnilayan. Ang lahat po na sinabi ko ay hindi po galing sa akin yon, kundi inulit ko lang. At ang lahat na binigkas ko galing sa aking bibig. Hindi po galing yan, kundi galing sa Diyos. Ginawa niya pa akong daluyan. Ginawa niya akong instrumento. Papunta sa channel ko. At sakto naman, narinig mo ako. So, mapalad ka, kapatid. Ikaw na nakikinig. Ikaw na nakarinig. Ikaw na nakatunghay. Ikaw na nakasaksi sa salita ng Diyos. Sa plano ng Diyos ngayon. Mapalad ka, kapatid. Meron ka lang gabutil ng mustasa na pananampalataya at pananalig sa Kanya. Tsak yun. Answered prayer ka. Amen? Amen. Okay, bago po tayo magwakas, tayo po ay manalangin muna. Iyuko po natin ang ating mga
ulo. O Diyos na makapangyarihan na may gawa ng langit at lupa, maraming salamat po sa iyong gabay at patnubay sa pagninilay namin sa iyong banal na salita. Dalangin ko, O Diyos, na pagpalain mo, ingatan mo, ilayo sa anumang uri ng kapahamakan, pagalingin sa anumang uri ng karamdaman ang lahat ng tao na sumabay ngayon at maging sa playback ng video na ito sa pagninilay ng banal mong salita. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.